Paano kung ang karamihan ng desisyon mo, hindi talaga ikaw ang gumagawa? Paano kung ang takot mo, kumpiyansa mo, pati mga paulit-ulit na pagkakamali mo, may pinanggagalingang program na matagal nang naka-install sa isipan mo? Hindi mo ito naririnig, hindi mo ito nakikita, pero araw-araw, kinokontrol ka nito. Ito ang tinatawag ng psychology na subconscious programming. Ang tahimik na sistema sa loob ng utak na humuhubog sa ugali, emosyon at direksyon ng buhay mo. Kahit hindi mo namamalayan. At sa video na ito, unti-unti nating bubuksan ang mga coded patterns na matagal nang nagpapatakbo sa iyo sa likod ng isipan. Ngayon, handa ka na bang makita kung anong program ang tumatakbo sa loob ng isip mo? Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Paano katahimik na kinokontrol ng subconscious mind mo araw-araw? May mga araw na bigla ka na lang nagdadalawang isip. May mga pagkakataong alam mo na ang dapat gawin, pero hindi mo pa rin magawa. At minsan kahit pilit kang magbago, parang may humihila sa'yo pabalik. Hindi ito katamaran. Hindi rin ito kakulangan sa disiplina. Sa psychology may isang mas tahimik na dahilan. Ang subconscious mind mo. Ang subconscious mind ay hindi nag-iisip kung tama o mali. Hindi ito nakikipagdebate. Hindi rin ito nagtatanong kung makabubuti ba sa'yo ang isang bagay. Ang trabaho lang nito ay sundin ang mga program na matagal nang naipasok dito. Simula pagkabata mo, unti-unti kang na-program. Sa mga salitang paulit-ulit mong narinig. Sa mga karanasang tumatak sa emosyon mo. Sa mga reaksyon ng mga taong mahalaga sa'yo. Kung paulit-ulit mong narinig na mahirap ang buhay, ang subconscious mo ay matutong umiwas sa risk. Kung naranasan mong mapahiya tuwing nagsasalita ka, ang subconscious mo ay maglalagay ng takot tuwing kailangan mong magsalita muli. Hindi mo ito napapansin, pero sa tuwing may desisyon kang gagawin, ang subconscious mind ang unang kumikilos bago ang logic mo. Sa psychology, tinatawag itong automatic response. Isang reaksyong hindi na dumadaan sa conscious thinking. Kaya minsan, kahit malinaw sa isip mo ang plano, iba ang galaw ng katawan mo. Iba ang emosyon mo. Iba ang desisyon mo. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil mas malakas ang program kaysa sa intensyon. Ang conscious mind mo ay parang driver, pero ang subconscious mind ang mismong makina. Pwede mong hawakan ang manibela, pero kung mali ang naka-install na system, doon at doon ka pa rin dadalhin. Kaya araw-araw, habang iniisip mong ikaw ang may control, may tahimik na bahagi ng isipan mo na nagdedesisyon kung kailan ka aatras, kung kailan ka matatakot, at kung hanggang saan ka lang pwedeng umabot. At ang mas delikado, hanggat hindi mo ito namamalayan, akala mo ikaw ang problema. Ang unang hakbang sa tunay na pagbabago ay hindi pilitin ang sarili, kundi kilalanin kung anong program ang tumatakbo sa loob mo. Dahil kapag nakita mo na ito, doon pa lang nagsisimulang bumalik ang kontrol. 2. Ang mga paulit-ulit mong isip na hindi mo alam na nagpo-program sa'yo, may mga isip na bigla na lang pumapasok sa utak mo. Hindi mo sila sinasadya, hindi mo rin sila pinipili, pero paulit-ulit silang bumabalik. Mga simpleng linya tulad ng, hindi ako sapa, hindi ito para sa akin. Mamaya na lang, baka magkamali ako. Sa psychology, hindi lang ito random thoughts. Ito ay mga mental patterns na unti-unting nagiging programa. Kapag ang isang isip ay paulit-ulit, hindi na ito tinatanong ng utak. Tinatanggap na lang ito bilang katotohanan. Ang subconscious mind ay hindi naghihiwalay ng totoo at iniisip lang. Kung ano ang madalas mong iniisip, iyon ang ipinapalagay nitong realidad. Kaya sa tuwing naiisip mo na mahirap ang isang bagay, bago ka pa kumilos, ang katawan mo ay naghahanda na umatras. Hindi dahil sa sitwasyon, kundi dahil sa naunang isip. Sa psychology, ito ang tinatawag na cognitive conditioning. Isang proseso kung saan ang isip ay nasasanay sa isang direksyon ng pag-iisip hanggang ito na ang default response mo, hindi mo namamalayan. Pero ang mga iniisip mo sa loob ng ilang segundo ay may kakayahang magdikta ng kilos mo sa loob ng maraming taon. Kaya minsan, kahit may oportunidad sa harap mo, may boses sa loob mo na nagsasabing, hindi pa handa, hindi pa ngayon, hindi mo kaya. At kadalasan, ang boses na iyon ay hindi talaga sa'yo nagsimula. Maaring galing ito sa mga narinig mo noon, sa mga pagkakamaling pinalaki ng emosyon, sa mga karanasang hindi mo pa napoproseso. Pero dahil paulit-ulit itong tumatakbo sa isip mo, ang subconscious mind ay tinatrato na itong utos. Kaya hindi ka napapagod dahil sa ginagawa mo. Napapagod ka dahil sa iniisip mo. At hanggat hindi mo napapansin ang mga paulit-ulit na isip na ito, patuloy nilang ipoprogram ang takbo ng desisyon mo, ang limitasyon mo,
at ang bersyon ng sarili mo na pinapayagan mong lumabas. Ang unang hakbang para mabago ang isang program ay ang makita muna kung ano ang palaging tumatakbo. Dahil ang isip na hindi mo kinikilala ay isip na patuloy na kumokontrol sa'yo. Trick. Bakit paulit-ulit ang resulta ng buhay mo? Kahit iba ang ginagawa mo. May mga taong nagsasabi, ginagawa ko naman ang lahat. Sinusubukan ko naman magbago. Pero bakit parang pareho pa rin ang ending? Sa psychology, may isang tahimik na paliwanag dito. Hindi sapat ang pagbabago ng ginagawa kung hindi nagbabago ang pinanggagalingan ng kilos. Ang conscious mind ang nagdedesisyon ng gagawin mo ngayon. Pero ang subconscious mind ang nagtatakda kung saan ka natural na babalik. Kaya pwede kang magsimula ng may sipag. Pwede kang maging motivated sa umpisa. Pero kapag napagod ka na, ang subconscious program ang hahawak ulit ng kontrol. At doon mo makikita ang paulit-ulit na resulta. Kung ang paniniwala mo sa loob ay palaging kulang, palaging mahirap, palaging hindi sapat, kahit anong bagong strategy ang gawin mo, ang desisyon mo ay babalik sa parehong antas. Sa psychology, tinatawag itong identity loop. Isang siklo kung saan ang resulta ng buhay mo ay nakaangkla sa kung paano mo nakikita ang sarili mo. Hindi mo namamalayan. Pero madalas hindi ka nabibigo dahil sa kakulangan ng kakayahan. Nabibigo ka dahil may limitasyong hindi mo pa binabago sa loob. Kaya kahit palitan mo ang trabaho, kahit baguhin mo ang rutina, kahit subukan mo ang bagong direksyon, ang subconscious mind mo ay maghahanap ng pamilyar na sitwasyon. Hindi dahil gusto mo ng problema, kundi dahil doon ka sanay. Ang isip ng tao ay mas komportable sa pamilyar kaysa sa tama. Kahit masakit ang pamilyar, mas ligtas ito sa subconscious mind. Kaya minsan, ikaw mismo ang gumagawa ng desisyong nagbabalik sa iyo sa dati mong kinatatayuan, kahit ayaw mo na roon. At habang iniisip mong malas lang ang nangyayari, hindi mo napapansin na may pattern na inuulit. Ang tunay na pagbabago ay hindi lang pag-ayos ng ginagawa. Ito ay pagbasag sa lumang pagkakakilanlan na tahimik na namumuno. Kapag hindi nagbago ang paniniwala sa loob, kahit gaano ka pa magsikap sa labas, ang resulta ay uulit at uulit. Dahil ang buhay mo ay laging bumabalik sa antas na pinapayagan ng subconscious mind mo. 4. Ang subconscious programming na nagdidikta ng takot, kumpiyansa at desisyon mo. Bago ka pa makapag-isip ng malinaw, may emosyon ng nauuna. Bago ka pa makapagdesisyon, may pakiramdam ng humihila sa iyo pabalik o nagtutulak sa iyo pasulong. Sa psychology, hindi ito random. Ito ay resulta ng subconscious programming. Ang takot na bigla mong naramdaman ay hindi laging galing sa kasalukuyang sitwasyon. Madalas ito ay eko ng dating karanasan na nakaimbak sa isipan mo. Kapag ang isang karanasan ay may malakas na emosyon, ang subconscious mind ay naglalagay ng marka. Isang babala, isang signal, kaya kahit ligtas na ang sitwasyon ngayon, kapag kahawig nito ang dati, ang takot ay kusang lumalabas. Ganito ring gumagana ang kumpiyansa. Hindi ito basta dumarating. Ito ay produkto ng mga panalo, pagkilala, at mga sandaling napatunayan mo sa sarili mo na kaya mo. Kapag paulit-ulit ang ganitong karanasan, ang subconscious mind ay nag-i-install ng paniniwala na kaya mo. At kapag naka-install na ito, kusang sumusunod ang kilos. Pero kung ang naranasan mo noon ay pagdududa, pagbaliwala, o parusa tuwing nagkakamali ka, ang subconscious mind ay maglalagay ng limitasyon. Kaya kahit may kakayahan ka, ang desisyon mo ay nagiging maingat, ang kilos mo ay nagiging maliit, at ang boses mo ay humihina. Sa psychology, ang desisyon ay hindi lang logic. Ito ay kombinasyon ng alaala, emosyon at nakasanayang reaksyon. Kaya minsan, hindi mo magawa ang alam mong tama. Hindi dahil mali ang isip mo, kundi dahil may mas malakas na program na umaandar. Ang subconscious programming ang tahimik na nagdedesisyon kung kailan ka lalaban, kung kailan ka aatras, at kung hanggang saan ka lang maglalakas loob. At hanggat hindi mo ito nauunawaan, akala mo ikaw ang problema. Kapag nakita mo kung saan nanggagaling ang takot, kung paano nabuo ang kumpiyansa, at bakit ganoon ka magdesisyon, doon mo palang sisimulang mabawi ang kontrol. Dahil ang emosyon na naiintindihan ay emosyon na hindi na basta-basta nagdidikta. 5. Ang mga salitang naririnig mo noon na hanggang ngayon ay kumokontrol sa'yo. May mga salitang minsan mo lang narinig pero parang hindi na umalis sa isip mo. Mga salitang sinabi ng pabiro pero tumama ng diretso sa emosyon. Mga salitang binitiwan noong bata ka pa na hindi mo na pinansin noon. Pero tahimik na nanatili. Sa psychology, ang salita ay hindi lang tunog. Ito ay stimulus na may kakayahang mag-ukit ng paniniwala. Kapag ang isang salita ay galing sa taong mahalaga sa'yo, mas mabilis itong pumasok sa subconscious mind. At kapag may kasamang emosyon,
mas lalong tumitibay ang epekto nito. Kaya kapag paulit-ulit mong narinig na mahina ka, tamad ka, hindi ka magaling dyan, ang subconscious mind ay hindi nagtatanong. Ini-install nito ang mensahe bilang katotohanan. Hindi mo namamalayan. Pero ang mga salitang iyon ay nagiging inner voice mo paglipas ng panahon. Kapag may oportunidad, ang unang boses na maririnig mo ay hindi ang sayo ngayon, kundi ang boses ng nakaraan. Sa psychology, ito ang tinatawag na internalized language. Mga salitang galing sa labas na naging bahagi ng pagkakakilanlan mo sa loob. Kaya minsan, kahit wala nang nagsasabi sa'yo, ikaw na mismo ang pumipigil sa sarili mo. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil may mensaheng hindi mo pa napapalitan. Ang subconscious mind ay tapat sa kung ano ang una nitong natutunan. Kaya hanggat hindi mo kinikilala kung anong mga salita ang tumatak, patuloy itong kikilos base sa lumang utos. At habang iniisip mong sarili mo ang kalaban, hindi mo napapansin na may tinig na hindi naman talaga sa'yo nagsimula. Ang pagputol sa kontrol ng mga salitang ito ay nagsisimula sa pagkilala kung alin ang totoo sa kasalukuyan at alin ang eko lang ng nakaraan. Dahil ang salitang hindi mo hinahamon ay salitang patuloy na humuhubog sa direksyon ng buhay mo. 6. Hindi ka tinatamad. May naka-install lang na program sa isip mo. Maraming beses mo nang sinabi sa sarili mo, tinatamad lang talaga ako. Wala akong disiplina. Kulang ako sa sipag. Pero sa psychology, ang tunay na dahilan ay mas tahimik kaysa dyan. Ang utak ay hindi idinisenyo para pilitin ang sarili. Ito ay idinisenyo para sundin kung ano ang pamilyar at ligtas. Kapag may gawain na konektado sa stress, hiya o pagkabigo noon, ang subconscious mind ay maglalabas ng resistensya. Hindi bilang parusa, kundi bilang proteksyon. Kaya sa tuwing may dapat kang simulan, biglang nawawala ang gana. Biglang may ibang mas importante. Biglang may pagod na hindi mo maipaliwanag. Sa psychology, ito ay tinatawag na avoidance programming. Isang naka-install na pattern na ang layunin ay ilayo ka sa anumang konektado sa sakit. Hindi mo namamalayan. Pero ang isip mo ay hindi tumatanggi sa gawain. Tumatanggi ito sa emosyon na inaasahan nitong mararamdaman mo. Kaya kahit gusto mong umusad, may parte ng isipan mo na humihila pabalik. Hindi dahil ayaw mo, kundi dahil natuto itong umiwas. Kung dati kang napagalitan kapag nagkamali, ang utak mo ay nag-uugnay ng pagsubok sa panganib. Kung dati kang nabigo ng paulit-ulit, ang utak mo ay mas pinipiling huwag na lang magsimula. Hindi ito katamaran. Ito ay conditioning. At habang sinisisi mo ang sarili mo, lalo lang pinapalakas ang program. Dahil ang guilt at pressure ay nagiging bagong dahilan ng pag-iwas. Ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa pagpilit. Ito ay nagsisimula sa pag-unawa kung anong emosyon ang iniiwasan ng isip mo. Kapag naintindihan mo kung bakit ka umaatras, doon palang humihina ang resistensya. Dahil ang program na nakikita ay program na pwede nang baguhin. 7. Ang tahimik na programa sa utak na humihila sa'yo, pabalik sa lumang ikot. May mga pagkakataon na akala mo ayos ka na, maayos na ang takbo, mas malinaw na ang direksyon. Pero bigla na lang, parang may nanghihila pabalik. Bumabalik ang dating ugali, bumabalik ang dating takot, bumabalik ang dating resulta. Sa psychology, hindi ito aksidente. Ito ay epekto ng isang tahimik na programa sa utak. Ang subconscious mind ay may tinatawag na comfort pattern. Isang estado kung saan pamilyar ang pakiramdam, kahit hindi ito maganda para sa'yo. Kapag matagal kang nabuhay sa isang kondisyon, nagiging normal ito sa isipan mo. At kapag lumayo ka rito, ang utak ay maglalabas ng tensyon. Hindi dahil mali ang bago mong direksyon, kundi dahil hindi ito pamilyar. Kaya kahit may progreso ka na, may parte ng isipan mo na gustong bumalik sa dating ikaw. Sa psychology, ito ang tinatawag na self-sabotage loop. Isang hindi sinasadyang pagbalik sa lumang ikot ng buhay. Minsan ginagawa mo ito sa pamamagitan ng desisyon, minsan sa pamamagitan ng pag-iwas, at minsan sa simpleng pagkawala ng gana. Hindi dahil ayaw mong magbago, kundi dahil ang lumang ikot ang kilala ng subconscious mind bilang ligtas. Ang isip ng tao ay mas takot sa hindi alam kaysa sa pamilyar na sakit. Kaya kapag nasa bingit ka na ng pagbabago, doon lalakas ang hatak pabalik. At habang iniisip mong nagkamali ka na naman, hindi mo napapansin na ang nangyayari ay isang natural na reaksyon. Ang pagputol sa lumang ikot ay hindi tungkol sa lakas ng loob lang. Ito ay tungkol sa unti-unting pagbuo ng bagong pamilyar. Kapag naging pamilyar na ang bagong version mo, ang tahimik na programang humihila pabalik ay kusa ng hihina. Dahil ang isipan ay sumusunod kung saan ito pinakasanay. 8. Bakit kahit gusto mong magbago, may parte ng isip mo na lumalaban? May malinaw kang intensyon. Gusto mong magbago. Alam mo kung ano ang kailangan mong gawin. Pero sa tuwing sisimulan mo na, may biglang pag-aalinlangan. May kaba,
may pagod na hindi mo inaasahan. Sa psychology, hindi ito kakulangan ng determinasyon. Ito ay internal conflict. May bahagi ng isipan mo na gustong umusad at may bahagi na gustong manatili. Ang conscious mind mo ang may pangarap, pero ang subconscious mind ang may alaala. At ang alaala ay may mas malakas na emosyon kaysa sa plano. Kapag ang pagbabago ay may kasamang panganib ng hiya, pagkakamali o pagkawala, ang subconscious mind ay maglalabas ng resistensya. Hindi para pigilan ka, kundi para protektahan ka mula sa inaasahan nitong sakit. Kaya kahit logical ang pagbabago, ang katawan mo ay nagre-react na parang may banta. Sa psychology, ito ang tinatawag na psychological resistance. Isang natural na tugon ng utak kapag may binabasag na lumang pattern. Minsan lumalabas ito bilang pagdududa, minsan bilang procrastination, at minsan bilang pagkawala ng kumpiyansa. Hindi mo ito pinipili, kusang lumalabas. At habang pinipilit mong labanan ang sarili mo, lalo lang tumitibay ang tensyon sa loob. Ang pagbabago ay hindi laban sa sarili. Ito ay pakikipag-usap sa bahaging natatakot. Kapag naintindihan mo kung ano ang kinatatakutan ng isip mo, doon humihina ang laban. Dahil ang parte ng isipan na lumalaban ay hindi kaaway. Ito ay bahagi lang na gustong makasiguro na ligtas ka. At kapag naging malinaw iyon, ang pagbabago ay hindi na pilitan, kundi natural na galaw pasulong. 9. Ang subconscious mind na mas mabilis magdesisyon kaysa sa logic mo. Akala mo nag-iisip ka muna bago ka magdesisyon. Akala mo sinusuri mo ang lahat bago ka kumilos. Pero sa psychology, kadalasan tapos na ang desisyon bago pa pumasok ang logic. Ang subconscious mind ay kumikilos sa loob ng ilang segundo. Minsan mas mabilis pa, habang ang conscious mind ay sumusunod na lang para magbigay ng paliwanag. Kaya minsan, bigla ka na lang may nararamdaman na tama o mali kahit hindi mo pa alam kung bakit. Sa psychology, ito ay tinatawag na intuition bias. Isang mabilis na paghusga na nakabatay sa nakaraang karanasan, hindi sa kasalukuyang datos. Ang subconscious mind ay parang database. Iniipon nito ang lahat ng nakita, narinig at naranasan mo. At kapag may kahawig na sitwasyon, automatiko itong naghahanap ng pattern at nagbibigay ng desisyon. Kaya kahit logical ang isang choice, kung may nakaraan itong negatibong emosyon, ang subconscious mind ay tatanggi. At kahit delikado ang isang desisyon, kung ito ay pamilyar, pwede pa rin itong piliin ng isip. Hindi dahil mali ka mag-isip, kundi dahil mas nauna ang emosyon kaysa sa lohika. Ang logic ay madalas huli sa pila. Ito ang ginagamit ng isip para bigyang katwiran ang napili na. Kaya minsan, pinagtatanggol mo ang desisyong alam mong mali dahil ramdam mo na ito ang tama. At habang sinisisi mo ang sarili mo dahil sa paulit-ulit na pagpili, hindi mo napapansin na mas mabilis lang talaga ang subconscious program. Ang tunay na kontrol ay hindi pagpapalakas ng logic lang. Ito ay pag-unawa kung paano at kailan nauuna ang subconscious mind. Dahil kapag alam mo na kung saan ito nanggagaling, mas nagiging malinaw kung alin ang emosyon at alin ang tunay na desisyon. 10. Ang hindi mo nakikitang programming na humuhubog sa personalidad mo. Akala mo ang personalidad mo ay kung sino ka lang talaga, na ganito ka ipinanganak, na ito na ang natural mong ugali. Pero sa psychology, malaking bahagi ng personalidad ay natutunan, hindi minana. Ang paraan ng pagsasalita mo, ang reaksyon mo sa stress, ang kumpiyansa o pag-iwas mo sa tao, lahat ng ito ay hinubog ng mga karanasang paulit-ulit. Ang subconscious mind ang nagtatago ng mga pattern na ito. At habang tumatagal, ang pattern ay nagiging pagkatao. Kung lumaki kang kailangang maging tahimik para iwas gulo, ang pagiging reserved ay nagiging personalidad. Kung natuto kang maging matigas para hindi masaktan, ang pagiging distant ay nagiging normal. Hindi mo ito sinasadya. Ito ay adaptasyon. Sa psychology, ang personalidad ay madalas survival strategy. Isang anyo ng pag-angkop sa kung anong kapaligiran ang kinailangan mong harapin noon. At kahit nagbago na ang sitwasyon, dala mo pa rin ang dating programming. Kaya minsan, hindi ka expressive kahit ligtas na. Hindi ka nagtitiwala kahit wala namang banta. Hindi ka naglalabas ng totoong sarili kahit pwede na. Hindi dahil ayaw mo, kundi dahil iyon ang natutunan ng isip mo bilang proteksyon. Ang delikado, kapag inakala mong ikaw talaga iyon, hindi mo na tinatanong kung pwede pa itong baguhin. Ang pagkilala sa programming ay hindi pagtanggi sa sarili. Ito ay pag-unawa kung paano ka nabuo. Dahil kapag alam mo na kung alin ang ugali at alin ang adaptasyon, mas nagkakaroon ka ng kalayaang pumili kung sino ang gusto mong maging. At doon nagsisimula ang mas malay na bersyon ng sarili mo. Hindi lahat ng kulungan ay nakikita. Minsan, ito ay naka-install sa loob ng isipan. Habang iniisip mong ikaw ang pumipili, may mga programang tahimik na gumagalaw.
humuhubog sa takot mo, sa kumpiyansa mo, at sa direksyon ng buhay mo. Pero ang kaalaman ang unang crack sa system. Sa sandaling nakita mo ang pattern, hindi ka na basta-basta kinokontrol. Sa sandaling naunawaan mo ang subconscious programming, nagsisimula kang pumili ng mas may malay. At dito nagtatapos ang episode na ito. Pero hindi dito nagtatapos ang pag-unawa sa sarili. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.